Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan yung balitaktakan ni Hontiveros o Senator Hontiveros at si dati yung Pangulong Duterte na ngayon ay gusto talagang pumunta sa impyerno. No, pag-usapan na lang natin po yung sinasabi niyang impyerno. Kasi dito po talagang si Hontiveros ang pinakabida po ngayon sa lahat ng mga senador. No? Sa totoo lang, mga kababayan, mukhang si Senador Risa Hontiveros lamang ang may karapatan na tawaging senador. No? Kung pwede lang siya nang maging Senate President. No? Kasi po, yung iba po na 22, kasi 23 na lang sila, nawala na po yung isa, si former Senator Sani Angara, na ngayon po ay nasa kabilang na po siya sa Department of Education. Ito pong 23 na ito, no? At ilan po ang pumunta doon kahapon sa kahapon nung isang araw sa ginawang Senate Blue Ribbon Subcommittee na nagdidinig sa War on Drugs EJK ng dati ninyong Pangulo na si Digong na gustong pumunta sa impyerno. No, wala po. Wala si Binay, wala si Cayetano Pia, no? Wala si Lito Lapid, Aimee Marcos, Grace Poe, Bong Revilla, Villar, Alan Cayetano, Ejercito, si Escudero, wala. Si Gatchalian, wala. Legarda, wala. Tulfo, wala. Villar, wala. Zubiri, wala. Sino ang mga nandun? Si Joel Villanueva. Si Rapi Tulfo. Ha? Ay, hindi mali. Hindi Rapi Tulfo. Robin Padilla pala. Joel Villanueva, Robin Padilla, si Jinggoy Estrada, Francis Tolentino, si Coco Pimentel, Bongo at Bato. However, sa lahat po ng nabanggit nating mga babae, sa lahat po ng nabanggit natin na mga senador na puro kalalakihan, parang hindi po sila lalaki. Wala po silang bayag na tanungin ang dating Pangulong Duterte ninyo ng mga katanungan na nararapat lamang tungkol sa kanyang war on drugs. Kundi parang kinampihan pa nila. Kasi karamihan sa kanila nakinabang kay Duterte. Pero may isa pong senadora na tumindig sa pangbabastos sa kayabangan ni Duterte. Yan po ay si Risa Hontiveros. Siya lang po ang may karapatang dapat nating tawaging senador ng bansang Pilipinas. Kasi ito pong iba, wala pong silbi. No? Hindi sila makapagtanong ng nararapat na tanong sa dati ninyong Pangulo. Kaya ngayon, accolades lahat kay Senadora Risa Hontiveros. Lalong-lalo na sa mga sinabi ni Digong na kung saan nagmumura si Digong. Ano ang sabi ni Risa? Mr. Chair, please remind the resource person na bawal pong magmura dito. Tahanan po natin ito. Ito kasing si Digong, no? Walang kinikilalang Diyos ito no? Ano po ba ang sabi niya? Mamaya, yun ang uusapan natin, doon tayo iikot. At ganun din po, meron pong dalawang personalidad na talagang pinuri si Senatora Risa Hontiveros. However, isa dyan, no, mukhang hindi umaayon ang Senate President. Na ang Senate President is nowhere to be found doon sa hearing na yon. Wala bakit? Naka-recess ako, recess. Walang pasok sa Senate President na ako. Pero nung mga hearing ni Bato, pumapasok siya. Bakit yung Senate President noon na si Mig Zubiri, pumasok din sa hearing ni Bato? Pero pagdating kay Escudero, wala. Hindi naman ako member ng committee na yan Dito muna ako. Siguro nasa Sorsogon siya. Nagmamando siya doon. May excuse. Dahil nasasakupan niya, sinalanta ng bagyo. Sige, ibigay na natin yan. Pero kung meron mang darating ng mga hearing pa dito sa subcommittee ng Blue Ribbon na ito, aaten kaya
si SP Escudero? O tanong lang ha, wag po kayong magagalit. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings. Ganon din po sa mga nakakasama natin sa ating video premiere at live stream. At special shout out sa lahat ng ating OFWs, men and women in uniform, sa mga frontliners, sa mga guro, at ganon din po sa mga patuloy na sumusuporta, no? Palagi po nandyan tuwing tayo po ay merong video uploads, merong live streaming, no? Salamat po lahat sa inyo. At doon pa sa mga nag-i-spoiled kay Tokis, God bless you po. Lalong-lalo na kay Ate Beth M, yan, sila Mayu, no? Sino pa ba? Marami kayo na no? Saka si Tita Aurora. Tita Aurora, yung listahan na, huwag mo akong kakalimutan. Malapit na December. Okay, yun lang po mga kababayan. At patuloy tayo na ating ipagdasal ang ating bansa. Lalong-lalo na, ingatan nawa ang mga nasalanta ng Bagyong Christine. At ito na naman po, may darating na naman na bagyo, no? Sana kaawaan tayo ng Diyos, ay iiwas na po yung bagyo na yan. Hayaan mo nang tayo ay makarecover. And may God bless the Philippines, God bless the President, and God bless the Filipino nation. Okay, so unahin natin ito. Ito na lang, code card na lang, no? On deaths of drug personalities during the Duterte drug war. Ito po yung balitaktakan ni Hontiveros at ni Digong Niño. No, kasi itong si Digong talagang hindi ko malaman bakit gusto niyang banggitin ang impyerno. Talagang gusto niya yatang palitan si Satanas. Paano na yan? Yung kaibigan mong si Kibuloy, pabalik-balik daw ng langit. O, hindi na kayo magkikita. Hindi na kayo friends. Di ba? Itong isa, impyerno. Si Kibuloy, langit. Malaking pagkakaiba nun. Baka naman papayagan na lang ng Diyos Ama si Kibuloy. O, doon ka na. Samahan mo yung kaibigan mo doon. Sa bagay, pareho naman kayong talipandas Di ba? Baka ganun ang sasabihin ni God the Father. Itong si Digong, walang alam gawin, kundi hihintayin ko kayo sa impyerno, doon naman tayo pupunta. Ikaw lang yun. Tingnan nyo yung sagot ni Hontiveros dito At yung huling-huling pang-aasar ni Digong. Sabi ni Hontiveros kay Duterte, sinasabi nyo ba na ang mga drug users at drug criminals ay deserve nilang mamatay na lang kaysa pumunta sa jail? Para iparaphrase ko si Patricia Evangelista, do some people need killing? Ayan. Sagot naman ni Prime Minister ni Baal na si Digong, Presidente ako, naggagastos ako sa gobyerno, bakit ako magbubuhay sa mga Ayon. Kung yung perang ipapakain ko diyan sa preso, ibigay ko na lang doon sa mga taong walang bigas, walang trabaho. Di ba? Sino nagsimula ng ayuda? Si Digong! Tapos kayong mga didisit, sabi nyo, puro na lang ayuda itong Bangag administration. Puro ayuda na lang itong si Tambaluslos Romualdez. Tingnan nyo tatay nyo. Yung tatay nyo, dadalhin lahat kayo sa impyerno. Bahala ka dyan. Nagdadasal nga ako sa Diyos na ako sana wag niyang iluklok sa impyerno, tapos ikaw dadalin mo ako. Nek mo. Lord, siya na lang wag ako. Di ba ipang-aayuda na lang daw niya. Gago din no? Okay, so sabi pa ni Hontiveros, so mas okay pong patayin sila kaysa ipreso. Sila? Wala akong pakialam sa kriminal. Tingnan nyo, hindi makatao talaga. Hindi makatao si Digong. So therefore, wala rin siyang pakialam sa anak niyang babae. Bakit? Yung anak niya nananapak Yung anak niya nananakit. Di ba criminal na yon? Nanakit ka na di ba? Kung i-equate natin ganon. So walang pakialam si Digong. Kung saan silang impyerno gusto nilang pumunta. Meron pa palang ibang klaseng impyerno. Ang walang impyerno, iisa lang yung tahanan ni Satanas Meron pa palang ibang impyerno. You make your own history in this planet. Yan ang gusto nilang mangyari.
Doon sila sa impyerno at doon tayo magkita. Di doon na lang, kayo na lang. Magsama-sama kayo nila Beelzebub, nila Baal, nila Satanas. Sino pa yung mga minion ni Satanas? Alam nyo kung sino yung mga minion ni Satanas? Isa doon si Duterte. Tapos yung mga minion naman ni Duterte, alam nyo na kung sino. Sino pa yung mga karakter sa impyerno? Manood kayo ng Supernatural. Yung TV show na Supernatural, nandun lahat yung mga demonyo na pangalan. Isa doon, malalaman nyo. Rodrigo Duterte. Baka maisabit. Di ba? Anong sabi ni Hontiveros? Wala namang jurisdiction ng Senado sa impyerno. Dito lang sa bansa natin pwede tayong mag-imbestiga. Senator Risa, baka meron ding Senado doon kay Satanas. Di ba? Senate President yata ang ano niya doon si Digong Hindi pwede maging presidente ng impyerno tong mag-ama na to. Ang presidente ng impyerno si Satanas Aagawan pa ng pesto si Satanas ang mga walang iyan, no? Doon tayo pupunta. Wala po akong ambisyong pumuntang impyerno. Paano? Digong, alam ko ikaw, siguradong sigurado ka na ikaw ay pupunta ng impyerno. No doubt yun. Kasi inaamin mo na Hindi mo na binigyan ng sarili mo na ikaw ay mapunta sa langit. Siguro hindi ka naniniwala sa langit. Siguro ang langit mo nandito na sa lupa at nakatikim ka na ng maraming langit. Siguro mas naniniwala ka sa impyerno, no? Mas naniniwala ka kay Satanas kaysa sa Diyos. So, ang pinaniniwalaan mo ay puro kasamaan at kasinungalingan kasi it embodies you. Yan ang pagkatao mo. Impyerno? Tapos, sinasabi mo sa mga followers mo naniniwala sa'yo, aantayin ko kayo sa impyerno. Meron po niyan mga kababayan, tignan nyo. Aantayin talaga niya kayo sa impyerno, kayong mga followers niya. Ayaw ko naman yan. No? Kaya bitaw-bitaw na lang tayo dyan. Ayan ang sabi niya. Duterte to supporters, I'll wait for you in hell. Hindi ko po talaga inaalis yan, mga kababayan. So, ikaw na lang, Digong, ang pumunta sa impyerno. Kasi doon ka nararapat You embody, no? Talagang ikaw yung isang ehemplo ng impyerno. Kasi puro kasinungalingan, puro kayabangan, puro kasamaan ang alam mo. No? Wala kang ginawa kundi isipin lang ang sarili mo. Yung sinasabi mong ibigay mo na lang doon sa mga taong walang trabaho at walang bigas, wala yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoong makatao yan. Wala nga siyang pakialam Wala siyang pakialam maski na kriminal kayo. Hindi niya kayo bibigyan ng chance magbago. Hindi po sila naniniwala sa sistema ng pagbabago, ma-rehabilitate ang tao. Ang gusto nila, pag kriminal ka, matumba ka, manlaban ka, para mabawasan na ang kriminal sa mundo. Ay magagalit lalo niyan si Satanas. Diba? Si Satanas ka, nagpapadala ng kasamaan sa mundo diba? Yari ka. Pagdating mo ng impyerno, Digong, paparusahan ka si Satanas, sigurado yon. Bakit mo pinapatay ang mga minions ko? Di ba? Sabi ni Satanas, kung totoo yun. Ano ang sagot ni Digong kay Hontiveros? Sabi niya, hilahin kita, ma'am. Talaga? Magagawa mo yon? Nako, Digong. Tignan ninyo ang kabastusan ni Digong. Imbis na mag-focus siya doon sa katanungan ni Senatora Hontiveros, ginawa niyang joke. Inalipusta niya si Hontiveros. Walang galang talaga ito sa babae. Bastos talaga. Kaya nga sabi ko sa inyo, Digong is the embodiment ng impyerno. Kung ano ang pagkakaalam nyo sa impyerno, ganun na ganun po si Digong. Walang mabuti sa impyerno. No? Sabagay, di pa na ako nakapunta ng impyerno. Baka ibang impyerno naman yung tinutukoy nyo. Diba sabi dyan, hell, it's a place of torment. Hell, it's a place where yung mas matindi pa ang apoy sa apoy ng bulkan. No? Punishment po yan sa iyong kaluluwa. Pero si Digong gustong-gusto niyang pumunta doon. Gusto niyang pahirapan ang kaluluwa niya. Idi ibigay natin sa kanya. Ipagdasal na lang natin siya na talagang doon siya mapunta. Ganun po ba? Ganun ba ang gusto mo, Digong?
Kami nga, pinagdadasal namin lahat ng mga tao sa mundo na sana patawarin tayo ng Diyos at sama-sama tayo sa langit. Pero siya, iba ang utak nitong mga to. Mga baliw talaga tong Duterte. O tignan mo, ang ayos ng tanong ni Hontiveros sa kanya. Ha? Malumanay pa, pero puro katarantaduhan ang sagot niya. Tulad ng anak niya. Wala kayong mapapala, wala kayong makukuhang kaayusan, ha? Tamang sagot sa mga Duterte. Sasabihin lang nila, oh, it's a joke. Joke. Ah, hindi, hyperbole lang yun eh. Parang yung sa press con niya, the day after niya, nagpa-press con siya, sinasabi niya, yun daw sinabi ng anak niyang pusit tungkol kay Apo Lakay na hukayin at itapon sa West Philippine Sea. Hyperbole lang daw yon, exaggeration. Narinig ko na yan kay Panelo eh. 'Di ba? Iisa lang script ninyo eh. Oh, sinong uutuin ninyo? Kami na mga Marcos supporters or loyalists? No way. 'Di ba? Sabi nyo may isang salita kayo eh. Sinabi nyo yan eh. So ibig pala sabihin yung sinasabi nyo may isang salita kayo, may paninindigan kayo, joke din. O therefore, sinungaling talaga kayo. Ang sinungaling sino? Ano ang sabi ni Jesus Christ about sa sinungaling? Your father is a liar from the beginning. Your father is Satan. Di ba? Sinungaling. Kaya pala, okay lang kay Digong na pumunta siya ng impyerno. Kasi nandoon yung tatay niya from the very beginning. Sinabi po yan ni Jesucristo. Your father is a liar from the very beginning. Your father is Satan. Siyempre. Tingnan nyo, sabi ni Sara Duterte, magiging presidente ako ng impyerno. Hihilahin kita sa impyerno, sabi ni Digong kay Risa. Kita mo yun? Ang ganda-ganda ng tanong sa'yo, you cannot even answer properly because what? These guys are full of shit. They are bunch of liars. They are bunch of hypocrites. Pati yung mga supporters nila. Hyperbole, exaggeration yung sinabi ni Pusit para kay Apo Lakay. No, di ako maniniwala. No? Tapos yung Duterte na matanda, sabi niya, 3 lang daw ang anak niya. 1 babae, 2 lalaki. Di ba? Nagsinungaling pa tulad nung sa edad niya. 73 lang siya. Niloloko niya tayo mga kababayan eh. Kasi alam natin na hindi na maganda ang kanyang pag-iisip because of his age. He is 79 years old. Makakalimutin na yan. Pero ang ginagawa niya, pinapabata niya sarili niya para hindi siya i-demand ng COMELEC ng medical certification. Dapat sa COMELEC, merong ganyan yan eh. Tatakbo kang mayor, tama ka ba ang kalusugan mo, ang pag-iisip mo with your age? Without discrimination. But come on, COMELEC. Hindi forever ang politiko tatakbo. Dapat may hangganan kayo. 'Di ba? Pati si Kibuloy, inalaw ninyo. Ginawa nyo lang independent, pero nag-falsified, nag-misrepresent ng document. Fraud na yun eh. Anong ginagawa ninyo, COMELEC? 'Di ba? Isa rin tong COMELEC, constitutional body, pero wala. Banurin pala. Balik tayo kay Hontiveros. Nakita nyo kung gaano kagalang, gaano kalumanay at alam patakbuhin ni Hontiveros yung isang hearing. Di ba? Biruin mo ang bastos-bastos ni Digong. Hihilahin daw niya si Hontiveros. Sabi ni Hontiveros, hindi po ako pupunta impyerno. Dapat sinabi ni Hontiveros, mas kinahilahin mo ako, sipain kita pabalik doon. Kung ako yun, hindi naman na presidente si Digong eh. Resource person na lang naman siya eh. Kaso lang, sobrang bait ni Risa Hontiveros, hindi niya na sinagot. Kasi lalaki pa yun eh. Ako hindi. Patulang ko yun. Hilahin mo ako. Sige, sisipain kita. Di kaya tagay ko yung kamay mo. Di ba? Inihila mo ako eh. Di ba? Tama, mali. Mag-isa ka sa impyerno. Huwag mo ako idamay, Digong. Huwag mo kaming idamay na naniniwala pa rin sa kagustuhan ng Diyos Ama, sa kagustuhan ni Jesucristo. Ano yun? Sama-sama tayong magbibigay papuri sa poong may kapal. Pero si Digong, iba po kasi yung tatay niya. Ang totoo niyang ama is a liar from the very beginning. His father, together with their kids, is Satan. Okay? Ngayon, dito lang mga kababayan, no? Ito kasing si Escudero, pinapurihan po yan si Senatora Hontiveros. Lalo lang nung pinoint out ni Senator Hontiveros na pagsabihan ng chairman yung resource person na bawal magmura dito. Yun.
Ngayon din po, mga kababayan, dalawang personalidad po ang nag-advocate, pinapurihan si Senator Risa Hontiveros. Rockstar po ngayon si Risa Hontiveros. Bakit? Because among the men na binanggit ko kanina na nandoon sa subcommittee hearing ng Blue Ribbon na yan, tanging si Senatora Hontiveros ang babae sa mga babaeng umaten, yung the rest, nowhere to be found. Baka naman nandun sa mga baha-baha. O, alam nyo na. Kung re-electionist yan, nasa baha, nasa kalamidad, alam nyo na. Oy, nandito ako. O, di ba? O, yung mga ambisyoso at ambisyosang palaka. Nandoon, nagpapaepal sa mga biktima ni Christine. Oo. Pero dito po, dalawang personalidad ito, mga kababayan. Ha? Ito po. Kunin na lang natin dito sa balita ng Manila Bulletin. Dulong-dulo po eh. Ito po, mga kababayan, ang sabi dito lang, party po ito ng balita sa Manila Bulletin. Former Senators Pampilio Ping Lacson and Antonio Trillanes IV also commended Hontiveros for standing up against an invader in the Senate. Yun daw mananakop sa Senado. Sabi ni Lacson sa kanyang ex account, yesterday, the upper chamber was invaded by the former President of the Republic. Only one consistently and steadfastly stood up to preserve the dignity of the Philippine Senate. She happens to be a woman who answers, present during a roll call. Her name, Risa Hontiveros. Totoo po yun. Tulad na sinabi ko sa inyo kanina, binasa ko yung mga pangalan na nakita ko na nandun ng mga kalalakihang senador sa hearing na yan. Lahat po sila walang yagballs. Probably physically may bayag sila eh. Pero yung yagballs na sinasabi natin, they don't have the guts to ask tough question to the former president of yours. Alam nyo yon, yung parang sumipsip, naglinta-linta sila, no? Parang pinapupurihan pa nila, ayaw nilang masaktan ang damdaming ni Digong kasi baka naman, tanong lang, nakinabang ba kayo? Ayan, nakinabang ba kayo o takot kayo sa maaring bashing ng mga naniniwala kay Digong? Kasi pagdating ng eleksyon, baka sila ay aawitan ninyo. O di ba? Ganun lang. Pero si Hontiveros, no. She doesn't care. She wants to find out the truth and expose the evilness of Digong. Yan po yan. Kaya kudos kay Hontiveros ha. Mas kinaayaw ko sa iyo ha. Kasi anti-Marcos ka. Talagang makakaliwa ka. Pero this time give credit to whom it is due. Ang mga lalaki, wala. Nakain yung bayag. O, wag na kayong magalit sa akin. Totoo naman, hindi lang naman ako mag-isa niyan. Demanda nyo ako. Bakit ako lang? Dapat lahat kami. Di ba? Baka sabihin ko rin, hyperbole din yun. Exaggeration. Gagayahin ko na lang si Pusit. Di ba? Ano naman ang sabi ni former Senator Trillanes na ngayon ay tumatakbong mayor ng Caloocan? Shout out, Senator Trillanes. Sana manalo ka, ha? The only bright spot in yesterday's Senate hearing was Senator Risa's standing up to the evil dudes. Yan ang leader. Matapang, matalino, magaling. Hashtag Risa na. Wag naman. Hindi pa rin. Wag muna. No? Wag naman ganyan. Walang bastusan. Di ba mga kababayan? Pero ako talaga agree ako. Risa muna ako ngayon, Risa. Risa Hontiveros. Madam, shout out mo naman ako. Sa mga makarisa dyan ha, yung mga tauhan ni Risa Hontiveros, sa mga pink. Kampi-kampi muna tayo ngayon. Kasi nandyan po ang Prime Minister ni Baal sa Senado, the invader. However, mga kababayan, hindi po nagustuhan yan ni Senate President Chis Escudero yung sinabi ni Lacson na invader. Kasi wala daw dart. Kailangan may dart. Kulang yung sinabi mo, Ping Lacson eh. Dapat, just like Darth Vader, diba? Nagalit po si Chis Escudero, kinontra niya si Lacson. Ayan po sa balita ng Abante TNT. Chis Escudero, kinontra si Lacson sa pahayag na Duterte invade Senado. In-invade daw. Hindi sang-ayon si Senate President Chis Escudero sa sinabi ni dating
Senador Pampilo Lacson na in-invade ni dating Pangulong Duterte ang Senado sa nangyaring pagdinig nito kaugnay sa kampanya kontra droga ng nakarang administrasyon. Giit ni Escudero, ito raw kasi ang unang pagkakataon na nagsalita si dating Pangulo kaya ginanahan ng konti ang maraming sinabi. If its definition on that it's invade ang Senado, I disagree with that. Ang tagal na niya, si Duterte, hinihintay sa Kamara. Ang tagal nang hinihintay siyang magsalita under oath kaugnay sa mga bagay na ito. Nangyari lamang iyan sa Senado kahapon. The Senate provided the venue. Nasaan yung invade? Nabigyan ng pagkakataon magsalita. I don't agree na in-invade ni Duterte ang Senado. That may be his opinion of what happened, but as a member of the institution right now, I cannot agree. Because again, the Senate provided a venue, an opportunity by which the President can be heard and can be asked question. Alam mo, Escudero, wag mo nang protektahan, depensahan si Digong. Sa akin, agree ako kay Ping Lacson eh. In-invade niya yan. Why? Because nagpauna na siya ng mga senador niya eh. Bakit siya aatin ng Senate? Bakit siya umatin ng Senate? Yung palang magandang tanong. Bakit dyan sa Senado umatin siya ng inyong hearing? Why? Alam po ng karamihan, mayorya ng karamihang tao, alam ang sagot kung bakit sa Senado lang siya umaten ng hearing. Bakit? Eh may mga kaalyado siya eh. Proprotektahan siya eh. Di ba? Eh sa Kongreso, sa lower house, sino kaalyado niya? Yung anak niya, saka si Alvarez. Eh hindi umaaten ng hearing. Di ba? Eh yung mga senador, nandun pa. Member pa nung panel na yon. Oh, tama mali. Nung inaimbitahan siya ng lower house, nagpadala ng letter daw di umano yung kanyang attorney na si Delgra na may sakit. O pagdating sa Senado, walang sakit. Pumunta pa nga sa nakiramay pa sa mga namatayan dun sa landslide sa Batangas. May sakit yon? Really? O ikaw naman, sasabihin lang in-invade. Eh yun ang opinion ni ano eh, Ping Lacson eh. Yun ang kanyang pananaw. Kinokontra mo? Hindi ka naniniwalang hindi in-invade ni Digong yung Senado mo. O, kasi nasasaktan ka, ikaw ang Senate President eh. At the first place, why did you allow those idiots na mga kakampi ni Duterte na senador na magnandyan sa panel? They should inhibit themselves kung meron silang delikadesa. Eh hindi po eh. Kaya yung Senado ninyo, sa pamunuan mo, Chis Escudero, lalong kaming nawala ng tiwala. Walang kredibilidad ang Senado ngayon. Kasi puro clowns ang nandyan except one. Isa lang talaga ang may karapatang tawaging senador. At hindi ikaw yon, Escudero. Hindi kayo ng kasama mong 22 dyan. Isa lang. So far ngayon, ang nakikita ko at ng iba, ang may karapatan lang tawagin siyang isang senador ay si Risa Hontiveros. The rest, you are bunch of bullshits. No? Mag-lick na lang kayo ng brown starfish. Don't kiss it, but lick it. Lick it like a dog. Diba? Kasi bakit? Mas pinoprotektahan nyo pa yung umamin na siya at siya ang dapat nyong i-prosecute. Siya ang nag-utos, siya ang nag-order. Tapos may nagbigay ng opinion, balat sibuyas pala kayo. Onion skin ka pala eh, SP Escudero eh. Diba? Bakit pinoprotektahan mo ba si Digong? Kung gusto mong protektahan ang Senado, dapat hindi mo pinayagan dyan ang mga kakampi ni Duterte. Tama, mali. Okay? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.